Ready na yan? At sa pagkakataong ito, tayo ho ay mag-aral na salita ng Panginoon. At hindi naman po mawawala every time that we go to church, every time na meron pong services ay nandyan naman po palagi ang pangangaral ho ng Panginoon. At maganda pa ho yan, dyan, at bawat punta natin sa church noong services, wag din ho natin kalimutan yung ating mga Bibles dahil yan naman po ay napakahalagang bagay na dapat ho nating dalhin pag tayo ay pupunta sa simbahan ng Panginoon. Okay? Tayo ho ay dumako sa, or let us go to the book of 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 and verse number 6 down to verse 8. Ang sabi ho ng verse na ito, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing." Tayo ko'y mananangin sa mandali. Panginoon na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa pagkakataong ito, and we are praying, Lord, we are asking for your understanding, knowledge, and wisdom. And may your words will help us and give us an understanding, Lord, to understand your holy words this evening. And please use me as your instrument that I could preach your words and deliver your words freely according to your will. At nawa, Panginoon, ang inyong habag ay sumasa amin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Ito hong mga verses na ito ay ginamit ho ni Apostol Pablo, lalong-lalo na ho pinapalalahanan niya na ang mga Kristiyano, binigyan niya ho ng warning dahil tayo lahat, lalong-lalo na tayo ay nasa gawain ho ng Panginoon. Si Apostol Pablo ho, pagdating sa ministeryo ng Diyos, wala na hong makakahigit pa sa kanya. Wala nang makakatumba sa mga sacrifices na kanyang ginawa at ng mga experience na kanyang pinagdaanan. Wala hong makakapantay sa atin sa kanyang mga pinagdaanan ho sa buhay when it comes to serving the Lord. Sabi pa nga ho, lahat ho ay kanyang napagdaanan niyang ma-persecute, mapagdaanan niyang hirap ho siya sa kanyang financial, napagdaanan niya yung mga hagupit ng mga sundalo at ng mga kalaban ho niya pagdating ho sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dito ho sa mga verses na ating ginamit, pinapaalalahanan ho tayong mga Kristiyano na ano daw ho, maging maingat ho tayo. Okay? So sa gabing ito, I would like to give you the title of this message. Wala ho tayong ano ngayon, pero gusto ko lamang pong sundan yung mga verses na atin hong binasa. 3 important tools in the ministry. Pag sinabing tools, ito ho ay mga kailangan mo, mga dapat mong mga bagay na meron ka in order to finish your race or your course. Okay? Alam nyo ho, pagdating sa mga pagkukumpune, kapag kayo ho ay lalong-lalo na sa mga mekaniko na nag-aayos ng mga sasakyan, napakahalaga yung tools, tama ho ba? Kahit na anong appliances, anong mga gadgets, or anong mga makina na iyong aayusin, kailangan meron kang tools. Okay? Bakit?
Dahil ito'y makakatulong para matapos mo ang iyong gagawin. Halimbawa na lamang ho, ikaw ay magpupukpok at wala kang martilyo. Ang hirap mong tapusin yung iyong trabaho, tama ho ba? O di kaya wala kang pako. Anong pupukpukin mo? So, pag sinabing tools, ay napakahalagang bagay sa isang bagay na gagawin mo. At sinabi ko dito, important tools. 3 mahalagang kailangan mo o bagay pagdating ho sa gawain ng Panginoon. Bakit ho natin kailangan ng mga bagay na ito? Paalala lang din po ni Apostol Pablo, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 and verse number 24, pinaalalahanan ho tayo, bakit dapat magkaroon daw ho tayo ng mga bagay para matapos natin ang ating paglilingkod. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Ang sabi ni Pablo, pinapaalalahanan ko lang kayo na kayong mga Kristiyano, kayo daw ho ay nasa paglilingkod at ang paglilingkod na ito ay nahantulad daw sa isang takbuhin na kailangan mong tumakbo, kailangan mong mag-umpisa dahil pag natapos na yan, meron daw prize. Alam niyo, pinakamahalaga ho sa paglilingkod is to obtain the prize. And that is the rewards. Now, kung gusto ho nating matapos ang ating paglilingkod at maging maayos yung atin hong ministry, matapos yung binigay ng Panginoon na tungkulin ho sa atin, meron tayong dapat hong kailangan gawin. Meron tayong mga tools na kailangan ho nating magkaroon in order to finish a race at magampanan ho natin yung ating responsibilities pagdating ho sa ministry ng Panginoon. Okay? Okay lang ho ba kayo? 3 important tools in the ministry. Kung kayo ho or tayo ay nasa Kristiyano, napakahalaga yung bagay na ito. Iko tayo doon sa ating text, 2 Timothy chapter 4, and let us start with verse number 7. Dito natin makukuha yung first tool. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Tandaan niyo yung sinabi ni Pablo, I have kept the faith. Anong ibig sabihin ho nun? Napanatili niya. So number 1 na kailangan ho natin is consistency. Pag sinabing consistency, conformity in the application of something. Kapag meron kang isang bagay o meron kang pinaniniwalaan, ang pinaka-importante is consistency. Ang sinasabi ho ni Pablo na I have kept the faith is yung pagiging consistent niya sa kanyang paglilingkod ho sa Panginoon. Napansin niyo ba merong mga Kristiyano na mainit sa umpisa? Merong mga Kristiyano na maraming mga involvement sa umpisa. But in the long run, nababawasan yung kanilang involvement. Nababawasan yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Lack of consistency. Minsan, masipag. Nung una, nag-umpisa masipag. Pero lumipas ang panahon, mukhang hindi na sila makita sa paglilingkod. Yan din ho yung paalala ng Panginoon. Doon ho sa Revelation, tingnan ho natin, Revelation chapter 3 and verse number 15. Ganito, katulad ng mga paglilingkod ng Laodicean church, ang paglilingkod ng Kristiyano ngayon. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse number 16. So then, because thou art lukewarm
neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ang nangyayari ho, ang paglilingkod ng Kristiyano, para daw mainit na tubig. Na mainit, pero habang tumatagal, anong nangyayari ho? Lumalamig. Yun yung nangyayari yung paglilingkod ng Kristiyano. Ganyan ang nangyayari sa pananampalataya ng Kristiyano. At bakit ho na nangyayari yun? Nagkukulang tayo sa consistency. Bakit maraming Kristiyano ang nahihirapan mag-attend ng church? Inconsistent. Bakit maraming Kristiyano nahihirapan involved sa gawain ng Panginoon? Inconsistent. So, ang sabi ni Pablo, I have kept the faith. Nung siya daw ho ay nag-umpisa sa paglilingkod sa Panginoon, at hanggang siya ay babawian ng buhay. Alam nyo, napaka-iksing statement. Pero napaka-lalim ng ibig sabihin, I have kept the faith. Which only means he was consistent when it comes to serving the Lord. At yan ho, ang pinaka-importante pagdating ho sa gawain ng Panginoon. Gusto mo hong matapos ang iyong paglilingkod? Gusto ho natin maging successful sa ministry ng Panginoon? We should all be consistent in the ministry. So the question is, tayo ho ba'y consistent? Yung faith ho ba natin ay hindi ho naaapektuhan? Kapag kayo ho ba or tayo ay nasa uncomfortable situations, hindi ba naapektuhan yung ating pananampalataya? Alam nyo, sa paglilingkod ni Apostol Pablo, you can never read a single verse na nagreklamo siya sa Panginoon. Despite sa mga persecutions, wala ho siyang sinabi na nagrereklamo siya sa Panginoon. Ang sinabi pa nga niya, habang ikaw ay tumatagal, kailangan ikaw ay patuloy na nag-a-abound. Ang dami ng persecutions na pinagdaanan. Pero nagawa niya pa rin sabihin, always abounding. Bakit ho? Consistency. Kaya maiintindihan nyo, gusto nyong malaman, bakit maraming Kristiyano ngayon ang umaalis sa paglilingkod? Because they lack of consistency. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, sa pag-attend ng church, yung pananalangin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan ho maging consistent ho yan. Halimbawa ho, kung kayo sa mga estudyante ho natin dito, anong mangyayari sa inyo pag minsan ka lang pumasok? Okay po ba ang resulta ng iyong pag-aaral? Hindi ho. Meron hong factor, yung pagiging consistent mo, lalo na ho sa pagpasok sa eskwela. Ganyan din po pagdating sa Kristiyano at sa buhay, lingkod o buhay na naglilingkod sa Panginoon. Pagiging consistent. Kaya sa buhay natin, it doesn't matter na kayo katagal naglilingkod. Hindi ho mahalaga kung gaano na kayo katagal dito sa gawain ng Panginoon, but the most important thing is being consistent. Ang pagiging matapat sa Panginoon. Sino ho ang masasabihan ng thou good and faithful servant? Those children who became consistent in their services. Okay? So, number one is, the first tool is consistency. Okay? Number two, tingnan nyo ulit yung 2 Timothy chapter 4 and verse 7. Balik ko tayo dyan. Una, sinabi ni Pablo, kinuha natin yung consistency,
Doon sa sinabi niyang, I have kept the faith. Napanatili ko yung aking pananampalataya. Hindi ako nag-waver. Hindi ako nagbago. Hindi ako nagreklamo sa Panginoon. At hindi lamang po nanatili, kundi patuloy na naglago o nag-improve yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano yung pinakaunang sinabi niya dyan? I have fought a good fight. I have finished my course. Yung pangalawa, endurance. Endurance. I have fought a good fight. Alam nyo, pag kayo ay nagtitraining sa mga, sa anumang mga law enforcement natin, yung mga kapulisan natin, o sa anumang mga under ng mga law enforcer, kailangan yung endurance. Ang ibig sabihin ng endurance, the ability to withstand hardships and adversity. Kailangan mong endure yung mga kahirapan ho sa buhay. Yung mga mapagdadaanan ho natin sa buhay na ito. So, napakahalaga yung bagay ho na ito dahil sa buhay Kristiyano, you cannot avoid sufferings. You cannot avoid this thing. Tingnan nyo ho. It's like, atras tayo ng isang chapter, chapter 3, and verse number 11. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured. But out of them all the Lord delivered me. Meron pa, verse number 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Nakita nyo? Nabasa nyo yung sinabi ni Apostol Pablo? Balik ko tayo dun sa verse 11. Hindi mo maiiwasan when it comes to serving the Lord yung persecutions, afflictions. Pero alam nyo ang pinakamahalaga dyan, sabi ni Apostol Pablo, I endured. But out of them all the Lord delivered me. Tinulungan ako ng Panginoon. So, when it comes to serving the Lord, pangalawa na kailangan ng Kristiyano is endurance. Yung mapanatili mo, yung sarili mo na matatag, na malakas, sa kabila daw ho ng hardship sa buhay, sa kabila daw ho ng mga problema, sa kabila ng mga uncomfortable situations, sa kabila ho ng mga bagay na hindi magaganda. Kaya nga kailangan nating paglagpasan yung mga bagay na ito. Kailangan yung maging matatag. At sinabi pa ni Apostol Pablo in his word in the book of Ephesians, be strong in the Lord. Maging matibay ho tayo sa Panginoon. Maging matatag ho tayo sa pananampalataya na meron ho tayo. And that is endurance. Pagtibay sa sitwasyon kahit na hindi maganda. At binasa natin doon sa 2 Timothy chapter 3 in verse 12. Ito ho ay isang fact, katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano. And all, lahat ho tayong mga Kristiyano, ang tinutukoy ng all ho dyan, lahat daw ho ng gustong mabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Nandyan yung pagtatawaran ka ng iyong mga mahal sa buhay. They will laugh at you dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. They will mock you because you go to church, you always go to church. Pero alam nyo ho, maging matibay ho tayo. Maging matatag ho tayo. Puntahan mo natin yun, Ephesians chapter 6 and verse 11. Paalala ho kasi ito ni Apostol Pablo. Let us go to verse 10. Finally,
My brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Alam nyo, gusto nyong matapos? Gusto nyong paanong matapos ang paglilingkod? Endurance. And in verse 12, binigang emphasis so dyan, ano yung kailangan nating kakalabanin? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Lahat ho ng mga bagay na yan, may encounter ho natin yan. Kahit nga daw ho, rulers of the darkness of this world, it refers to our adversary, the devil. Yan ho ang kalaban ho natin. And the devil would do his best to knock you down. Alam mo, kung ikaw Kristiyano, at nandoon ka sa point na wala na sa iyo ang pagmamahal mo for the ministry, the devil is busy working on you. Kung ikaw Kristiyano and you have lost your passion in the ministry, I'm sorry to tell you, konti na lang, knock out ka na. Yung mga Kristiyano na nawala ng pagbahalaga sa kanilang mga services, mag-ingat ka. The devil is doing his best that he could to make you quit, just to make you stop in the ministry. Kaya nga ho, ang Kristiyano kailangan maging matatag, maging matibay. Sabi pa ng 1 Peter chapter 5 and verse number 8. Anong sabi ho ng verse? Be sober. Be vigilant. Maging mapagmatsyag kayo. Palagi daw tayong nasa mabuti, nasa katinguan lagi ho. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Alam nyo, naghihintay lang ang devil sa isang Kristiyanong nagiging idle. Ibig sabihin ng idle, nagiging walang ginagawa in the ministry. Alam nyo, pakinggan nyo ito. Kung ikaw ay Kristiyano and you are not busy doing the work of the Lord and you are not involved in the ministry of the Lord, magbilang ka lang ng panahon. At makakasama mo yung mga Kristiyano hindi na naglilingkod. Napakatuwa ng devil pag makita niya ang anak ng Panginoon hindi busy o walang ginagawang paglilingkod. Kaya nga, we will keep on telling you and reminding you, you should involve yourselves. You should find a ministry where you can glorify the Lord. Huwag niyong hahayaan, tandaan niyo ito, huwag niyong hahayaan na wala kayong ministry. Dahil open na open kayo sa temptation ni devil. Pero kailangan nating, tayong mga may pagpapahalaga sa ministry, kailangan ho natin ng endurance. So, 3 important tools in the ministry: consistency, endurance. Pangatlo, mababasa natin sa verse number 6, 2 Timothy chapter 4 and verse number 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Alam niyo anong pangatlo? Perseverance. Pag sinabing perseverance naman, being persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Pag sinabing perseverance, ikaw ay nagpapatuloy sa kabila ng mga difficulties, sa kabila ng
matagal na dumating ang Panginoon. Halimbawa ho, habang hinihintay mo ang Panginoon, habang hinihintay ang Panginoon, anong gagawin ho natin? Maglingkod, tama ho ba? Pero kailangan nating maging persevere. Kailangan nating magtiis. Kailangan nating mapagpasensya. Kailangan nating habaan pa yung ating pangunawa. Bakit ho? Dahil habang naghihintay tayo sa Panginoon, napakaraming mga bagay na pwede hong mangyari sa buhay ho natin. And sabi ho ni Pablo in verse 6, habang ikaw, isang verse na kung babaliktarin mo, kasi malapit na siyang bawian ng buhay ho dyan. Ano? Pero kung babaliktarin ho natin, tayong may oras pa. Di ba masigit tayong maglingkod sa Panginoon? Yung verse ho na yan, ay paalala ho yan sa bawat isa sa atin, while there is still time, maglingkod ka. At masabi din ho nawa natin yan, yung mga katagang ho yan, mga salitang ho yan, someday, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Kailangan nating mapagpasensya. Kailangan nating pagtiisan lahat ng mga difficulties, lahat ng mga trials. At kung gusto nating magkaroon ng success in the ministry at sa paglilingkod natin, kailangan natin ng perseverance. Ito yung mga bagay na kailangan ho natin para matapos ho natin ang ating paglilingkod. Ano ho yung una? Consistency. Tuloy ho natin yung ating mga ginagawa without even wavering. Walang pagbabago. Okay? Pangalawa is endurance. Kailangan nating maging matatag. At pangatlo, perseverance. Kailangan nating maging mapagpasit. And last verse, verse number 8. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Ang ganda ng sinabi ho ni Apostol Pablo, not to me only, but unto all them also that love His appearing. Meron daw hong reward someday. Meron daw hong a crown someday na matatanggap kung tayo ho ay maging successful sa gawain o paglilingkod na atin pong ginagawa para sa Panginoon. So, 3 important tools in the ministry: consistency, endurance, and perseverance. Sana ho, itong bagay na ito ay wag ho nating makalimutan. Tumayo tayong lahat.